O ito, pakinggan natin tong balitan to, malupit to. O nagsampa ng kaso si Vic Soto na kriminal laban kay Daryl Yap. Sino dito? Sino dito ang pro Vic Soto and sino dito ang pro Daryl Yap, Amy Marcos? O dito, ang tingin ko dito, mga partner, mga bossing, ang tingin ko dito, ang inang yan, style Amy Marcos ang ginamit dito ni Daryl Yap. Oo, gumawa ng istorya para mapag-usapan siya, gumawa ng iskandalo para mapag-usapan siya, gumawa ng stunt para mapag-usapan siya. Oo, at baka nga mamaya niyan, itong ginawang ito ni Daryl Yap, baka mamaya niyan may basbas pa yan ni Amy Marcos para ano? Para mapag-usapan itong mga issues. Para mapag-usapan itong issue na to, matabunan yung mga totoong issue ng kapatid niya. Oo, bakit kaya? Bakit kaya ito si Daryl Yap hindi na lang gumawa ng pelikula? Halimbawa, 'di ba, ginawa niya to, The Rapist of Pepsi Paloma. May ganyan siyang pelikula, 'di ba? Yan 'yon eh. Ba't kaya hindi niya gawin yung pelikula ang mga source or pushers ni BBM? Ba't kaya hindi siya gumawa ng ganun? 'Di ba? Anong mga pelikula ba ang gusto nyong gawin ni ni Daryl Yap? Baka nga smoke screen to eh. Oo, ano bang magandang pelikulang gawin ni Daryl Yap? Ang Maleta ni Tamba, hindi ba mga ganun? Lagay nyo nga dyan yung magandang mga topic baka sakaling nanonood si Daryl Yap. Gawan mo nga ng mga politika to, Daryl, kung talagang galit ka sa katiwalian sa gobyerno. Oo, ang kutis bayag ni Madam President Kokak, ganon. Di ba? Ano pa kayong mga pwede niyang ipalabas? Ang pulbos sa ilong ni Bongbong, ganun. Di ba? Dapat yun ang diyan eh. Dapat yun ang ginagawan mo ng pelikula, hindi yung ang rapist ni Pepsi Paloma. Putang ina niyan. Gagawa ka rin lang eh, yung makakasira pa sa ibang tao. Isirain mo yung mga may silbi talaga sa bayan. Oo, halimbawa yan, si Tambaluslos. O kaya si Zaldico, gawa mo ng pelikula, ang santo na si Zaldico, ganon. Okay ito Cholo The Residue. Di ba, The Residue, tas yung mukha ni Bongbong yung nakalagay dun, yung meron pa siyang naiwan dito na sinisinghot niya nun. Hindi niya pa inaano yun, no? Hindi niya pa ina-address yun. Sir, ano yung kulay puti rito? Hindi niya pa ina-address yun, no? Diba? Sabi ni Kiko man, may gatas ka pa sa ilong. Hindi dapat may gatas pa sa labi yun May gatas pa sa ilong. O kaya pwede rin daw gawan niya ng pelikula si Amy Marcos, Puno ng Mangga. Diba? Dapat ganun. Yung klase na yan. So, eto kasi katulad nga ng sinabi ko, magkano lang yung presyo nung kaso ni Vic Soto? Parang wala pa yatang 30 million eh. Tapos kikita tong pelikula niya ng 1 billion. O di bawi pa siya, di ba? Kaso lang yung kinaharap niya, libel pa. Ano naman yan, pwede ka naman hindi makulong dahil sa kaso na yan. Sabi ko nga sa inyo kung yung libel, talagang delikado yan. Puta kita nyo si Christopher Min, mamamatay na nga lang yung tao sa paninira sa kapwa niya. Kita mo hindi pa nakaukulong ang hinayupak na yan. Di ba dapat ganun? O kaya gumawa ka ng pelikula, lagay mo Ang Panga ni Bongbong Marcos, walang pahinga.
Lahat ganun. Hindi yung kung ano-anong ginagawa. Sige na, pakinggan nga natin tong balitang are. Tapos, tinan nga natin kung marami ritong maka-Vic Soto. Kung marami ritong mga maka-Daryl Yap. Tinan nga natin. Pasok. Kontrobersyal na film teaser kung saan tampok ang pumanaw na aktres na si Pepsi Paloma ay sumugod naman ngayon sa korte ang veteranong host, actor na si Vic Soto. Alam mo bakit malapit sa... Kahit pa paano napukaw nito yung attention ko. Alam nyo kung bakit? Hindi ito ano to, seryoso tayo dito sa kaso na to. Kasi unfair naman yan kanila Vic Soto eh. Sa totoo lang, unfair ito kala Vic Soto. Itong ginawa na to ni Daryl Yap, unfair to for them. Kasi tayo nananahimik tong mga tao eh. And for the longest time, wala naman silang ebidensya na yung issue na yun totoo. Wala eh. Lahat yun hearsay. Lahat yun puros kathang isip lamang. Tapos, ang gusto nito ni Daryl Yap, i-persecute itong si Tito Soto tsaka si Vic Soto, i-persecute sila dahil lang doon sa issue na hindi pa nga siya buhay noong mga panahon na yun eh. Hindi ba na issue naman na na-address naman na yan dati pa? Saan ka naman, di ba? So, masakit ito para sa mga lahat ng mga may mga sikat sa Pilipinas na binabato ng mga kaso, actually hindi kaso eh, binabato ng mga bintang na malisyoso. Kasi talagang miski ako si Vic Soto, masasaktan ako dito. Ang tagal kong ginawa yung reputasyon ko. Oo, hindi ako magaling na asawa, pero sigurado ako magaling ako na ama at saka magaling akong tao in the sense na marami akong napapasayang mga Pilipino. Diba? Ano yan? Ito sabi ni Jojo Cam lately, anong hindi kumibo sa E-Heads? Nagkaroon pa ka ng Senate inquiry tungkol dyan eh. Dyan sa kanta ng E-Heads eh, di ba? Si Tito Soto pa nga yung dyan eh. Oo. So, tsaka isa pa, hindi nagre-reklamo si Vic Soto katulad dyan sa kanta ng E-Heads na sinasabi mo. Kasi nga, freedom of expression eh. Freedom of speech ng mga artists. So, ginawang kanta ng E-Heads. Bakit magre-react si Vic? Hindi naman totoo. Tsaka hindi naman sinabi dun sa kanta ng Eraserhead na si Vic Soto. Diba ang sinabi na sinulat ni Enteng at Joey dyan. Yun yung dun eh. Yun yung highlight nung kanta na yun. Nabanggit si Enteng at Joey. Enteng ba is Vic Soto? Diba? Hindi naman. So malaki ang kaibahan nung Spolarium na kanta dito sa teaser ni Daryl Yap. Kasi sinabi dito sa teaser ni Daryl Yap, Vic Soto. Pangalan niya mismo. Kaya sabi niya, since nabanggit na yung pangalan ko, then I have to rise up. Isipin nyo rin maigi yung nyo. Isipin nyo rin maigi yung inyong mga facts. Hindi yung bira ng bira. Sa Spolarium, hindi binanggit doon yung pangalan ni Vic Soto. Dito sa teaser ni Daryl Yap, kasama yung pangalan na Vic Soto. Pag pinanood nyo yung pelikula, panoorin nyo yung pelikula, wala yung segment na yun. Wala yung segment na yun kasi meron sa mga dating pelikula ni Daryl Yap na noong nagpalabas siya ng teaser, ganyan. Pero nung pinanood mo na yung pelikula, yung eksaktong scene na yun, wala yung sinabi na yun. Oo. Connie Mendoza, Enteng Cabisote, si Vic yun. Sinabi ba doon Enteng Cabisote? Sinabi ba sa kanta Enteng Cabisote? Di naman sinabi Enteng lang, di ba? Ikaw ang nag-assume na si Enteng Cabisote yun. Yun nga ang galing ng mga artist. They will make you think, they will make you kumbaga ponder. Nga kayo magmatalinuhan sa akin. Sinabi niya doon Enteng. Hindi niya sinabi Enteng Cabisote. May kapitbahay din ako Enteng eh.
Lahat tayo may kilalang Enteng eh. Di ba? Pero hindi niya sinabing na sinulat ni Enteng Cabisote dyan. Hindi sinabing ganun, Enteng lang. Ba kayo? Hindi umall out ang Eraserheads dun sa kanilang kanta. Hindi katulad dito sa teaser. Itong teaser na to ni Daryl Yap, yang sinabi dyan na, nirape ka pa talaga ni Vic Soto. Sa teaser lang yan. Pag binalikan mo yung pelikula, wala dun yung Vic Soto na yan. Wala, kaya malakas ang ano nito ni Daryl Yap eh. Kasi ang gagawin lang naman ni Daryl Yap, tatanggalin ni Daryl Yap yung yung teaser. Panonoorin na yung video niya, yung pelikula niya. Pag pinanood mo yung pelikula, walang Vic Soto na babanggitin doon, pusta. Connie Mendoza, hindi ako high blood. Allergic lang ako sa tanga. Oh, hindi porket moderator ka dito, hindi na kita itatama. Palpak nga yung comment mo eh. Walang sinabing Enteng Cabisote ron. Hindi ako high blood. Allergic ako sa bida-bida. Oh, kaya galingan niyo yung mga comment nyo dyan. Oo, so yung teaser, sinabi doon, Vic Soto, pusta tayo. Sabi ko nga sa inyo, binabantayan yung nakaraan na teaser ni Daryl Yap doon sa huling pelikula niya. Noong pinalabas yung pelikula, doon mismo sa scene na kaparehas noon, wala yun. Ginawa yan for that purpose, teaser. Kaya nga teaser eh. Ginawa yan for that purpose, para panoorin ng tao. Sabi nila Vic, i-take down yon, hindi dapat ipalabas yung teaser. O hindi ipinalabas yung teaser, pero curious na yung tao. Manunood na yung tao. Sino nanalo? Nanalo si Daryl Yap dito. Oo, talo si Vic Soto rito kasi nga nagpa-apekto siya. Pero ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko na itong sila Vic Soto, kawawa naman sila kasi lahat ng mga issues na yan ay kwento-kwento lang, kwentong barbero yan, walang ebidensya yan eh. Bakit ko to tinatapik? Ganyan din kasi yung ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy at hindi malayo na in the future gawan din ng mga skits yan, gawan din ng mga pelikula yan, itong mga issues na ibinabato kay Pastor Apollo Kibuloy. Dapat hindi tayo nagpapadala doon sa mga sabi-sabi lang. In the age of the new era, itong social media, dapat with the lahat ng information is at the palm of our hands. Lahat ng mga impormasyon nasa kamay na natin. You have your phones, you have internet, research. Everything is in Google. Pag wala doon, it means hindi nangyayari yun. Pag walang ebidensya, ibig sabihin hindi totoo yun. Kapag kwento-kwento lang, hindi totoo yun. Chismis yun, marites yun. So, gawin natin na kapag kami mga ganyang nag-iistorya sa atin about something, tanungin mo, meron ka bang first-hand experience dyan? Totoo ba yan? Saan mo nalaman yan? Pag sinabi kinwento sa akin, putangin na mo, wag mo nang ikwento sa akin kung kinwento lang sa'yo. Dapat ganun, hindi tayo dapat nagpapadala doon sa mga kwento-kwento. Ang daling manira ng buhay ng tao patungkol, basta lang kwento-kwento eh. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din eh. Kwento-kwento lang din yung mga kaso sa kanya. Alam mo, nakakulong siya ngayon dahil sa mga kwento-kwentong kaso na yan. So, hindi fair na walang ebidensya, basta lang may nagsabi, naniwala na tayo dahil insecure tayo dun sa tao. Mali yun. Kaya natin tinatapik ito. It's just right that Vic Soto, sabi ko nga sa inyo, very damaging etong ginawa ni ni Daryl Yap. Bakit? Kasi syempre may mga anak to. Vic Soto, may mga pamilya to, may mga anak to, may mga maliliit na anak to. Imaginein mo, lahat ng tao may access dyan sa teaser na yan. Tapos biglang yung mga anak mo nag-aaral sa eskwelahan. Sasabihin ng mga kaklase nila, oy, rapist pala yung papa mo. Imaginein mo, Daryl Yap, putang ina mo ka. Sa sobrang sa sobrang ganid mo sa kasikatan at pera, putang ina mo, maninira ka ng tao dahil lang sa kagustuhan mong kumitang hanimal ka.
Ilagay ninyo sarili ninyo. O, di ba? Lagay ninyo sarili ninyo. Iano nyo mga sarili ninyo. Sa sitwasyon ng mga anak ni Vic Soto. Alam mo ba yung anak ni Vic Soto tsaka ni Pauline, yung panganay? Kawawa yun. Bullied yun. Online. Bakit bullied online? Hindi kasi kagandahan yung bata eh. Binubuli, putang ina talaga nitong mga nasa social media. Walang magawa sa buhay. Pati bata, maliit. Eh, kasalanan niya ba na ganun itsura niya? Di ba? Kasalanan ba ni Tali na nung ang ganda nung nanay, ang pogi nung tatay, nung nagsama, naging ganun ang itsura niya? Kasalanan niya yun? Bakit binubuli ninyo yung bata dun sa itsura niya? Putang ina ninyo eh. Yung mukha kayang ipaayos yan, pero yung mga buhay at ugali ninyo, pag mahirap na kayo, sa sobrang bitter niyo sa buhay, mahirap pa rin kayong mamamatay. Itong mga bata na to, mayayaman to. Kaya nitong pagandahin yung mga mukha nila, pero yung mga ugali nyo, hindi yan mapapaganda. Putang ina nyo yung mga nambubuli ng bata sa social media. Kalaban nyo lang yung tatay, puta, pati yung mga anak, dinadamay yung mga hayop kayo. Kaya nga yan si Percy Lapid, mabuti na lang, namatay din yung putang ina niyan eh. O, mantakin mo si Isko Moreno. Merong anak si Isko na yung bunso ni Isko, medyo mataba yung bata na yun. Mantakin mo, binaboy-baboy ni Percy Lapid. Tinawag na malaki yung tiyan, ganito, ganyan, mukha daw abnormal. Putang inan to si Percy Lapid. Kaya buti na lang sa impyerno na yan eh. Sabi ko nga okay lang eh na galit kayo kay Isko. Okay lang yun. Kung gigil kayo kay Isko, okay lang yun. Pero yung idamay mo yung mga anak, dahil lang gigil kayo kay Isko, putang ina ninyo, hindi na kayo dapat mabuhay. Oo, kaya nga itong nangyayari dito sa mga anak ni Vic Soto, ako ramdam na ramdam ko yan kasi yung anak ko dati binuli din dahil nag-YouTube eh. Dahil lang sa galit sa aming mga banateros, pati yung anak ko nadamay. Oo, nangyari sa akin yan eh. Kaya galit na galit ako dyan. Kaya nga eto, Daryl Yap, maging responsable ka din na tao. Utangin na mo, hindi porkit bakla ka, hindi ka na magkakaanak, wala ka ng pakundangan sa paggamit mo sa mga tao para lang magkapera ka. Hindi ba? Katulad niya si Vic Soto, may mga anak yan. Hindi kontrolado ni Vic Soto kung mabubuli yung mga anak niyan. Kawawa naman yung mga bata, di ba? Habang si Daryl Yap, tuwan-tuwa na putang ina, kumikita yung pelikula niya, hindi niya alam at the expense of yung mga naapektuhan dahil sa katarantaduhan niya, dahil lang sa kagustuhan niya sumikat, kumita ng pera, hindi niya na naisip na may mga buhay siyang sinisira unti-unti. O, di ba? O, tama mali. O, yun yung aking punto dito. O, pakinggan natin. Upang sampangan ng kaso ang direktor nito, si Troy Gomez sa report. Okay, sasabihin na naman niya, ba't ikaw, Boss Dada? Oh. Hindi naman dinirekta ni Daryl Yap yung mga anak niya. Tinira lang naman ni Daryl Yap yung tatay. Ikaw rin naman, tinitira mo rin naman yung mga tatay na may mga anak din naman ang bubuli. Sino ba tinitira ko? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, putang ina niyan. Kung yung mga anak nila mabuli dahil sa pagnanakaw nila mga pukin ng ina sila, tama lang sa kanila yun. Sila may gawa nun. Mga magnanakaw sila eh. Diba? O kasalanan na nila yun. Eh bakit si Vic Soto? Di naman tagi-gobyerno yan. Pag nagnakaw sa pamahalaan yan, nagpolitiko yan, tapos nagnakaw yan, gugulpihin ko rin yan ng batikos. Eh hindi eh. Hindi ba? So, ibang usapan yun. Ibang usapan yung ikay congressman, kawatan ka, tapos magpapaawa ka, kawawa yung mga anak ko nabubuli. Tanga. Ba't ka nagnakaw? Maawa ka pala sa mga anak mo. Naghain ang TV host and movie actor na si Vic Soto ng kasong kriminal laban sa movie director na si Daryl Yap. Si Soto ay sinamahan ng kanyang may bahay na si Pauline Luna sa Muntinlupa Regional Trial Court sa pagsasampa ng kaso araw ng Huwebes. A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko.
Sabi ko nga, ito walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Ayon naman kay Attorney Enrique de la Cruz Jr., abogado ni Soto, 19 counts ng cyber libel ang kanilang inirereklamo laban kay Yap dahil sa mapanirang No, putangin na yan. Itong mukha nito, di na to magkakapamilya eh. Wala mabubuntis to, wala magiging anak to, kaya walang pakialam to. Ang gusto lang nito, puta, sumikat siya, makilala siya, yumaman siya, yun lang yun. Yun lang talaga. teaser video. Manggagamit, katulad din siya ng amo niya eh. Na si Amy Marcos. Si Amy Marcos manggagamit din, katulad din yan. Alam niyan, expert yan sa panggagamit at pambubudol. Ng upcoming na movie na The Rapists of Pepsi Paloma. Sa trailer ay highlight sa eksena ang pagtatanong kung ni-rape nga ba ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Ayon sa abogado, masama ang naging dulot ng trailer sa pamilya ni Soto. Nakatatanggap anya ng rape threat si Pauline at pambubuli naman ang nararanasan. Sa matanda, halimbawa yan, si Pauline, makatanggap siya ng rape threats. I mean, ano yun? Talagang hindi mo na maiiwasan yun. No? Hindi mo na maiiwasan yun. Public figure ka talaga. Pero ang ano talaga ako dito, yung mga bata. Yan sila Oyo Boy, sila Danica, matatanda na yan. Putangin na yan. Kaya na nila ipagtanggol yung sarili nila. Pero itong mga bata, yung mga anak, yung mga maliliit pa, yun ang kawawa dyan, mga bossing. Yun talaga ang dapat na, yun na talaga ang dapat na binibigyan ng importansya dito. Ng kanilang anak na si Tali sa eskwelahan. Maraming physical threats. So nalilimitahan ngayon ang movement ng aming kliyente dahil natatakot sila ngayon pumunta sa mga public spaces nang walang bodyguards, mga ganun. Na dati hindi naman nila kailangan. Nakita niyo naman how well-loved he is. Yeah. And Hindi naman, ito naman ako naman, ito sinasabi ng abogado, exaggeration na to. Exaggerated na to. Itong sinasabi ng abogado na putangin na delikado si Vic Soto, nalilimitahan yung kanyang galaw. Natatakot siya dahil dito. Ang tagal-tagal na issue na ito naman si attorney, charot din eh. Ako dito, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Dito sa nakikita ko, paawa effect na to si attorney. Pero syempre, trabaho ng abogado yan to gain sympathy. Syempre, media, media personality yung kanyang kliyente. So, kailangan niyang ma-gain yung sympathy ng taong bayan na nanonood. So, naiintindihan ko. Pero OA ka naman, sir. Tangina si Vic Soto, malilimitahan. Matagal ng limitado kilos niyan, sikat yan eh. Matagal ng delikado buhay niyan, sikat yan eh. Nagsasasabi mo, let's just focus doon sa welfare ng mga bata. Sabihin mo, delikado to para sa kliyente ko, pero mas delikado ito para doon sa mga minor de edad na mga anak nila. Yun yung concern namin dito. O ganun. Kasi Vic Soto, maraming ng mga paninirang babaero, kung ano-ano paninira sa totoo lang, yung mga kapatid ng mga nilokong babae niyan pwede siyang tambangan Yun talaga, delikado siya ron. Pero hindi yun ang usapan dito. Ang usapan dito talaga is yung hindi na yung welfare ni Vic Soto because matagal nang nakatakas si Vic Soto at matagal nang nakadikit sa mga Soto yung issue na yan ni Pepsi Paloma na matagal na din naman na-address yan at wala naman ng interest ang tao dyan. Hindi interesado mga tao. Mahal na mahal ng Pilipino si Vic Soto. Nanalo pa nga yung anak niyang mayor. Mahal na mahal ng tao yung kapatid niya si Tito Soto. Naging Senate President pa yun. Tumatakbo senador ulit ngayon yun. So, wala na silang pakialam talaga dyan. Ang issue na lang dito is itong malisyosong pagbanggit mo sa pangalan ko, Daryl Yap, jeopardizes yung safety ng mga anak ko. Doon tayo focus, doon tayo focus. Sabi ni Konting Kaalaman, ako Boss Dada, pwede pasahan mo ko sa GCash ko, pamasahe ko sa Monday. Putangin na mo, wag ka nang umalis sa Monday. Doon ka na lang sa bahay, wala ka palang pamasahe, alis-alis ka pa. Makahingi ka sa akin ng pera, parang may pinatago ka. Para kay anak ko biyernes na, bigayan na ng allowance Wag ganun. Kung wala kang pamasahe,
Huwag kang lumabas sa Lunes. Sa Martes ka na lumabas. Baka pamasahe ka na. O ito, pasok. Mababago yung ganyang kilos niya at pakikitungo sa tao kapag nagpatuloy yung ganitong mga physical threats. Sa isinampang cyber libel case ay may kalakip din itong claim for moral damages na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Utangin na si Mark Lo. Dito tuwan-tuwa sa itsura ni Senator Mark to, Senator Mark. Sino nga pala to? Ano apelyido ni Mark? Models of Manila. Oh. Si Senator Models of Manila, putangin na dito ako nakinabahan sa itsura niya. Mukha ng taong grasa eh. Suy Mark, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Tangina, mag-enjoy ka lang sa buhay. Kita mo yung itsura mo. Paano ka mananalo senador niyan? Mark Gamboa. Uy, putangin na naman to si Mark. Nakakatakot, parang bibigay na anytime ah. Senator Mark. Anak ng tinapay. Ayos-ayos din sa sarili, sir. Oo, linis-linis din ang katawan. Oo, mahirapan tayo pag ganyan pa. Parang ang bata-bata mo pa, parang may diabetes ka na. Stress na si Mark. Kakatanggol kay Bongbong Marcos eh. Dahil na Mark, ang bata mo pa, mukha ka ng korap na opisyal ng gobyerno ah. Hindi ka pa nananalo niyan. Hindi, kaibigan namin to si Mark ha. Mahal namin yan si Mark. Oo. Wag mo banatan yan, boss. Representative yan sa Senado. Putang ina niyan. Hindi nga nagpaalam sa akin yan eh. Na magiging representative ko siya sa Senado. Representative daw siya ng vlogger sa Senado. Hindi, pero ito talagang TVJ defender ito, si Mark Gamboa. O, kaya bilib na bilib ako. Pero putang ina Mark, minsan naman, pag lalabas ka ng ganyan sa TV, ayusin mo naman, nakita mo yung kasama mo, kahit mainit, nakakurbata. Yung katabi, ganun din. Tapos biglang boom, pagtingin sa'yo, puta, tumatakbo ka pa naman senador. Dapat medyo nakabarong-barong ka naman ng konti, Mark. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan. Tayo na si Mark, nakatulala na eh. Parang wala pa yata ang tulog, wala pang kain eh. Pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. No, kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Kaugnay nito ay pinag-uutos na ng Muntinlupa RTC na Si Mark parang parang walang pamasahe pa uwi ang puta. Gago, mayaman to si Mark. Oh, mayaman to si Mark. Si Models of Manila. Mayaman to, tangi mo, doktor mga magulang niya. Atenista yan, mga gago kayo. Oh, kayo talaga oh. tanggalin ang trailer ng pelikula at pagtigil sa pelikula sa lahat ng platform sakaling lalabas. Ito ay matapos katigan ng korte ngayong araw ang petisyon ng kampo ni Soto na writ of habeas data na isinampa 2 araw na ang nakararaan. Ayon sa abogado, isinampa nila ang petisyon dahil sa nilabag ng pelikula ni Yap ang privacy rights ni Soto. Yung po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang... Wala na, nanalo na. Oo, nanalo na si Daryl Yap dahil pina-take down nyo yung kanyang teaser, mas lalong manonood yung tao. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo.